Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius mula July 28 to August 3, 2024? Pwede nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, baka para sa someone na kakilala ninyo o malapit sa buhay ninyo. Baka may lumabas na gender mamaya. So, gawin nyo na lang energy. So, yung babae, siya yung feminine energy, at yung lalaki, siya yung masculine energy. Pwede rin naman yung lalaki, yung extrovert, at yung babae, yung introvert. Ngayon, kung okay naman yung reading, mali lang yung gender, huwag nyo nang pansinin yung gender o gender. Magsimula na tayo. Ano to? Well, iniisip ko kung pera, kaya lang hindi siya tutugma dito. So, probably relationship to, para tumugma. Kasi may improvement daw. So, ano yung improvement dito? Pero pera to. Usually tungkol sa pera. Kaya nga naisip ko baka pera to. Pero, hindi siya tutugma dito sa dalawa. Ayun na, positive change. So, sabihin na lang natin tungkol sa stability, improvement tungkol sa stability. At yung stability ay probably galing dito sa family. So, paano natin isasama to? Kasi kung ito lang, edi baka may gusto makipag-ayos. Gusto pang mabuo ang relasyon o pamilya. Kaya lang nag-aalinlangan dito. Ito naman, feeling stuck. So, sa madaling salita, either nangyayari na to, kung mangyayari pa lang. Baka may gusto makipagbalikan, pero nagdadalawang isip. Nagdadalawang isip, di ba? Mukhang ang end result nito hindi niya papansinin yung gusto makipagbalikan. Pero ito relationship to kasi may family card tayo. Hindi ko nga ma-connect sa pera Kasi kanina, iniisip ko baka pera to. Kaya lang di tutugma dito. So, doon na lang tayo mag-focus sa family. Pamilyado lang, pero separated. End of hardship, So, iniisip ko, yung end of hardship, baka magbalik na yung nang iwan sa iba sa inyo, lalo na kung pamilyado. Pero ang tatamahan lang nito, pamilyado. Pamilyadong sira na. Kasi nga, pwedeng iniwan yung iba sa inyo, sa ere, o ipinagpalit sa iba.
Kasi again, itong dalawang to, mukhang may gusto magbalik sa nakaraan at ayusin ulit ang pamilya nila. Pero, yung niloko o iniwan, ato, magiging doubtful sa motibo ng kanyang person. Pero ang end result nga, tingin ko mukhang iiwasan niya yung tao kasi natatakot siya na baka mangyari lang ulit yung nangyari sa nakaraan. Baka iwan sila ulit o ipagpalit ulit sa iba. So, ganun ang dating. Sino kaya yung partner dito ng Aquarius na tatamaan ng reading? Nato, parang kahit yung idea ng reconciliation, mukhang ayaw ng iba sa inyo eh. Ayaw na makipagbalikan. Ayaw na nila ding i-entertain yung topic ng reconciliation. So, ito yung partner o ex-partner ng iba sa inyo. Aries o Cancer? Cancer. Ngayon, may letter tayo dito. Letter. May letter to tungkol sa big amount of money. Ano to? Mukhang resibo, bill. Makakatanggap kayo ng sulat tungkol sa pera. O involved ay pera, insurance, investment. O ito yung utang ninyo, bayaran na raw. Parang notice of billing o notice of anything or something. Kasi may papel eh. Sobre. O baka yung sulat, ang laman ng sulat ay tungkol sa pera. Pero yung pera dito, kung pera man, ay big amount of money. Hindi siya yung small. Mga libo to. Baka may manghihiram. O magpapahiram sa iba sa inyo. Diba? Pwede rin ganun. Kung dito literal na sobre, sulat ano yan, typewritten. So, email, chat, text, ganun. O handwritten. Hindi siya yung voice, kundi handwritten o typewritten na message. Ngayon, ibang case, kung di nga to pera, kung walang involvement ang big amount of money dito, tungkol to sa nanay. Makaka-receive yung nanay ng sulat o siya mismo yung magsisend ng sulat. O invitation siguro to. O baka siya yung maka-receive o mag-send ng long message. Ganun eh. Mukhang long message eh. Oh. So again, via text, email, chat. O baka naman may hinihintay yung nanay dito na result. So pwede rin. Makatanggap siya ng result. O love test. O anything na result. Ito na. Parating na. O baka application to. Who knows? Baka may iba sa inyo na nag-apply. O mag-a-apply pa lang. Actually, pwede rin naman tong boss. Yung iba sa inyo, baka kung sakali lang may boss o may work. Baka sa kanya manggaling tong letter.
message. O may papagawa yung iba sa inyo. I mean, may papagawa ang boss sa iba sa inyo. Mukhang paperwork o legal documents. May hihingin siyang legal documents, pwede rin. O may hihingin document nga. O may isi-send na document. Kasi pwede rin ganun eh. O pwede rin naman may iba sa inyo na mag-a-apply as a manager. Pwede rin. O baka manager yung magpapadala ng message. So dito, love heals fear. The power of your love can help bullies and angry people to be less afraid. Pag nakita ko to, ang meaning nito para sa akin ay keep your enemies closer. Ito, listen to your true feelings. Don't let others talk you into doing something that you know is wrong. So, makinig daw kayo sa gut feeling nyo. Kung sa tingin nyo mali, huwag nyo nang gawin. Okay? So, kung may papagawa sa inyo ang ibang tao at tingin nyo ay against yung kalooban nyo dun o feeling nyo may kakaiba, huwag nyo na ituloy. Huwag nyo na sila tulungan. Ganun eh. Huwag nyo gawin ang anything na sa tingin nyo ay mali o feeling nyo mali o may something wrong o parang tingin nyo may red flag. Makinig sa gut feeling. Lalo na kapag sumasakit yung tiyan o parang feeling natatae o ganun eh. Ganun yung feeling kasi. Pero hanapin nyo na rin sa internet. Who knows, baka mali ako. O may iba pang way para malaman tong gut feeling na. Kasi ano siya, parang magbibigay siya ng warning. Sa iba sa inyo, yung gut. Yung gut yung tiyan naman yun, di ba? So, siguro yun yung way para ilayo kayo sa kapahamakan. Yun yung way ng angels nyo para malaman nyo na may something wrong. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po na.